Magandang gabi po mga kaibigan. Ngayon po ay last G55. First time ko pa lang po na mag-vlog sa ngayong araw. Mula kanina wala pa rin akong vlog. Wala po akong vlog kanina kasi po may ginawa po ako. At ang aking ginawa po, ang haba ng oras na ginugol ko. Mahigit po 8 oras ang natapos ko. Ang tinapos ko po yung sorpresa ko na lang ito. Para kay Sara Duterte. Let us save the Queen. God save the Queen. Okay. Maliban dyan, pero bago ang lahat, ang title po ng aking vlog sa ngayon ay Trillanes, the biggest liar. Yan po ang titulo ng aking ang titulo ng aking vlog sa ngayon. Pero bago ang lahat, siguro nais ko naman muna na magpatugtog muna ng isang tugtugin na para makikita ninyo kung yung ang kantang ginawa ko. No, ang lyric ko ay sa akin. Pero yung musika kay J.K. Labajo. Ang title na Lampas Buwan. Susunod, marami pa akong gagawin. Yung original ko na Jolly, magkakahanap ako ng magandang kanta. Para ito sa King and Queen of Blood Control na si Curly at Sara Diskaya. At siyempre, dinidedicate ko rin ito kay Trillanes na wala na ako nakilalang tao na kasing sinungaling kaysa kanya. Na-convict yun sa libel eh. Nung sinabi niya na tumanggap ng pera yung judge, yung justice, yun po na-convict siya doon. Ngayon, ibig sabihin din, mahilig siya sumugal sa mga discarding kasinungalingan. Dali O yan na. Ito yun, ating ipatugtog. Magandang gabi, Dennis Causing, Danilo Davera, Julita Tiborcio. Si Saldi ko dapat wasakin, Danilo Nerveno. kahit na siya'y bahagi. Siya kayong iisa. Sana ay katayin na. Sa'y napakaraming nakagaw. Lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong humihiya sa nakaw lampas buwan. Ayokong mabuhay ng malungkot. Si Sara Diskaya lang masaya. Nagpakasasa hanggang sa pagtanda. Halina tayo'y tumiga. Siya'y napakarami nakaw. Lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong umiiyaw sa nakaw lampas buwan. Ganda umaabot sa buwan.
Yun. Good morning. I am singing. Kaya hindi na lang yan. Yan ang mga... Ang usapan lang po natin ito sa ngayon ay si Trillanes lang. Ladies and gentlemen, bakit si Trillanes? Kasi si Trillanes po ang pinakamalaking pagkasira ang nadulot kahapon sa aking kandidato pagka-presidente na si Sara Duterte. Biro mo, ganito, ang konteksto nito, may bit-bit siya na mga pinagtatago-tago na mga detalye ng mga bank records. Tinatago niya mula pang 2016 yan. Tinatago niya yan. Sabi niya galing daw yung kay John de Mesa. Ngayon, isa lang masasabi ko muna. Kung totoo yon at nagkaroon siya ng kopya, edi makukulong sila ni John de Mesa na dalawa. Kasi bawal po makakakuha ng detalye ng bangko ng kahit sinong tao. Nilabag po nila yung tinatawag na bank secrecy law. May kulong po yun. Pero nevertheless, hindi naman kumaso sila ni Duterte. Sobrang 10 taon na. Paulit-ulit yan nilalabas ni Trillanes, gano'n siya kasi di. Nung Quadcom, nag-successful siya dahil kalaban lamang ng mga ni Romualdez noon ang mga Duterte, ginawan diskarte na makapagtestigo siya sa Quadcom. Nang tumestigo siya sa Quadcom, katabi niya si Laila de Lima. Sa kabila ni Laila de Lima, si Duterte. At nagsalita si Trillanes ng mga patungkol sa mga deposito daw ni Duterte. Katabi niya si Duterte. Naalala na muntik siya batuhin ng microphone. Ano yan, malapit na, matagal na yan. Paulit-ulit na kwento lang. Kung pa may mga kwento pa bilyon na na diniposito daw sa bangko ni Duterte. Hanggang sa ngayon, yung nakaraan isang araw, binanggit niya naman uli sa April 22 na hearing ng Justice Committee na naghihiring para sa tanong kung i-convict ba nila si Sara, ay kakasuhan ba si Sara ng impeachment o hindi. So binabanggit niya doon na may mga bank accounts siya. All right, hayaan na muna natin ang bank accounts. Ang titingnan lang muna natin yung kanyang sinasabi na mayroong 3 tag 7 million na dineposito si Sammy Uy o Samuel Kang Uy sa account ni Sara Duterte. 3 7 million. That was 21 million. So 2011 ata to. So ngayon, ang okay na sana yun eh. Pero pinakamatindi doon, binigyan niya ng kulay. At tinawag niya ng masidi na si Samuel Uy ay drug lord. Diyos ko naman. Sino pinagbabasihan niya? Ang pinagbabasihan niya, yung salita naman ni SPO3 Arturo Las Cañas na dating tauhan ni Digong. At ang isa pang pinagbabasihan ni Trillanes ay yung nasira o nagtatago na Colonel Eduardo Asierto. Itong dalawa po ay nagkiklaim na sa trabaho nila bilang pulis, nagkaroon na sila ng intelligence information na si Michael Young at si Sammy Uy ay drug lords. Nagtataka naman ako. Eduardo Asierto, pulis, dati na-assign po sa PIDEA. So, ngayon, paano po nangyari na pulis ka, hindi mo na build up ang kaso? Kung totoong drug lord si Michael Young at saka si Sammy Uy at kung sino pa. So, nananatiling kwento ng kwento. Kung tanungin mo ako, nasa level na po na parang maniwala ako. Kasi paulit-ulit nga ako na narinig. At siyempre pa,
Sino ba nagkikwento? Kay Eduardo Asierto, hindi ako naniniwala. Kasi ang ginamit niyang basihan, puro intelligence gathering. Alam mo naman, mababa kasi po ang level ng ebidensya, ng bigat ng ebidensya kapag galing sa intelligence gathering. Alam ng mga pulis yan. Alam ni SPO3 Las Cañas, alam ni Colonel Asierto yan. Kung nanatiling kwento, paulit-ulit nilang kinikwento, hindi naman nila ginawa noon ang kaso, diyan ako nasasayangan. Kasi kung totoo man yan, sana may naikulong na sana tayo ngayon. Si Sammy Oy hanggang ngayon ay kiniklaim niya na drug lord. Ito po yung akin lang balik na tanong. Trillanes, alam ko na ikaw ay binibigyan ng pera ni Lisa Marcos. Siya ang nagbigay ng pera sa iyo para makatakbo ka ng mayor sa Caloocan City na kahit ikaw ay residente ng Antipolo. Pero, dikit ka kay Marcos. Dikit ka kay Lisa. Isang kalabit mo lang yan dyan, mga PNPD, PDEA. Bakit hindi nyo na-operate si Sammy Oy hanggang ngayon? Ilang taon na ba na wala si Duterte? 2022 wala siya. Ano ngayon? 2026? Mag-4 na taon na. Hindi mo pa napahuli si Sammy Oy na dikit ka na kay Bongbong Marcos? O ngayon, baka sabihin mo sa akin, paano naman paano naman mapahuli paano ko mapapahuli si Sammy Oy? Laging ka-jamming ni Bobby BBM. Yan lang po ang unang katwiran ko, pangalawa kong ebidensya na siya ay sinungaling. Na sasabihin niya na si Sammy Oy ay drug lord, pero hanggang ngayon walang kaso, andun sa Davao City, nagninegosyo, malayang nakakaikot. Nagalit tuloy si Manny Piñol, na dating gobernador ng Cotabato Province. Pinaninindigan ni Manny Piñol na si Sammy Oy ay hindi drug lord. Isang negosyante na lehitimo. Si Manny Piñol ay gobernador na 3 term sa Cotabato Province. Mataas ang kanyang level ng kanyang reputasyon. Nung nakaraan tumakbong pagka-gobernador, muntik nang nanalo ulit. Si Manny Piñol po, kagaya ko, ay dating sports writer. Siya po ay sportscaster din. Nagko-cover yan lagi sa basketball, sa boxing. At nagsusulat siya sa Manila Bulletin noong araw. Ako naman ay nagsusulat at naging editor sa People's Tonight. So, si Manny Piñol po, nung naging gobernador yan, ay hindi pa nakatapos ng kolehiyo. Pero habang gobernador siya, ay nag-aral siya sa Central Mindanao University, kung hindi ako magkakamali. At nakagraduate. At siya ay agriculturist. Agriculture po ang kursong kinuha. Sa ngayon, kahit sa privado siya, may farm siya sa Cotabato Province. Sa lupang sinilangan ko. Ako naman sa Timog Cotabato. Siya naman ay doon. Ngayon sinasabi niya, kilala niya si Sammy Oy. Sabi niya, pinanindigan niya na si Sammy Oy ay hindi drug lord. Ito pong another kasinungalingan ni Trillanes. Akalain mo, ang naging kasiraan kay Sara Duterte yun. Nung sinabi ni Sammy Oy, ni Trillanes, na si Sammy Oy ay drug lord. At si Sammy Oy nakapagbigay ng 3-7 milyon kay Sara Duterte. So, ibig sabihin, kung tinanggal mo lamang ang tag na drug lord, wala na sanang problema. Kaya lang, nilagyan ni Sunny Trillanes ng tag na drug lord. Sunny Trillanes, where is your evidence? Tulungan kita. Ako gagawa ng kaso. Laban kay Sammy Oy, meron ka ba? Bigyan mo ko ebidensya. Tutulungan kita, hindi ako nagbibiro.
At saka hindi mo na kung na kailangan ng isa pa. Pag binigyan mo ko evidence, I would never need any help from you anymore. Ako na mismo magsasampa ng kaso niyan. So, yan ang malaki kasinungalingan ever since 2016. Paulit-ulit na binabanggit niya na Davao Group na Duterte mga adik. Marami naniwala, oh. Kagaya ito si Maui Iranes, wala namang ebidensya. Naniniwala kay Trillanes. Paano mo masabi na vindicated siya, Maui? Hindi siya vindicated. Do you mean to say vindicated ang liar? How can you call him vindicated when all things that he said, he did not bring any evidence to prove that Sammy Oy was a drug lord? Let us be truthful to ourselves. Matatawag mo lamang ang isa na adik kung nakita mo, napatunayan mo, mayroong kalitrato. Matatawag mo ang isa na drug lord kung napatunayan mo, nakita mo, o di kaya kahit hindi mo nakita, may kaso ba? Na-convict ba ng korte? Si Trillanes, paulit-ulit na binabanggit niya. Paulit-ulit niya binabanggit niya na drug lord. 6 na taon na wala pa na panahon, 2016 pa, 10 taon na paulit-ulit niya binabanggit na drug lord. Bakit hindi naman nahuhuli? Hanggang ngayon, walang record na hinuli yan. Ramil, DDS po ako. DDS. Bakit ako kakampi kay BBM na magnanakaw? Mali-malita, ebidensya na yan. Bakit ikakarga pag mali-malita sa aeroplano kung walang lamang pera? Bakit ikakarga pa sa helicopter kung walang pera? At alam naman natin sinong pumipirma ng budget, si BBM lang. Bakit sila nag-away ngayon ni Romualdez? Dagdag ako niyan, ebidensya. Bakit nagsalita laban sa kanya si Saldico? At dami-daming ebidensya. Ang sabi ni Sara, hindi naman ako niwala sa sabi ni Sara, pero pwedeng mangyari na binibigyan ng pera ni BBM si Trillanes. Si Trillanes kasi ito yung tao na walang pula-puti kung gumalaw. Alam mo, galit ako dito dahil siya po ang nagsabi kay Leni Robredo noong araw na huwag nang magsampa ng protesta kasi ako naniniwala ako noong nakaraan na si Leni ang nanalo pagka-presidente over BBM. Kaya lang, kinondisyon ni Trillanes ang utak niya. He had done service on the ground, natalo talaga tayo. Ganon kasinungaling yung Trillanes. Nasentensyahan din siya ng libel sa kaso na inakusahan niya ang Court of Appeals Justices na tumanggap ng bayad galing kay Junjun Binay. Nang inakwit ng Court of Appeals si Junjun Binay sa kaso. Kaya sentensyado siya sa libel. Alam mo, masentensyahan ka sa libel, nagsisinungaling ka. Kasi ang tunay na sukatan ng libel, may libel lamang, 6-2. 6-2 Baplor. Masentensya ka lamang kung libel kung ang facts na sinasabi mo ay hindi totoo. Yung mura, hindi nakakasentensya, hindi libel ang mura. Opinion lang yan. Pero ito si Trillanes na sentensyan hanggang ngayon umaapila pa sa Court of Appeals. So, another, yung kiniklaim niya na nagbabayad daw si Digong Duterte ng 150 million pesos kada buwan kay Kaufman. Yan pa lang, hindi ka na maniniwala eh. Sino ba maniniwala na totoo sinasabi ni Trillanes na nagbabayad si Duterte ng 150 million kada buwan kay Duterte? Kung 10 buwan nagserbisyo siya kay Duterte, 1.5 million yun. Ngayon, 13 buwan na. So, 13, 150, that is 450.
plus 1.5 billion, 1,950,000 na, 950 million na binayad, ginastas ni Kwan, ni Digong kay Trillanes. Ay, Trillanes, napakasinungaling mong tao. Tapos, nabisto naman siya nagsinungaling, panahon ni Noynoy Aquino, pumunta sa China. Sinita siya ni Enrile. Nagdebate pa nga sila sa loob ng Senado. Pagkatapos ng bisita ni Trillanes kay Noynoy, ayun, nagpatayo na ng mga isla ang Chinese. Titirahin Les Duterte, pro-China, Marcolita, Chinador, lahat-lahat. Pero sino ang nakipagbardagulan? Sino nakipagromansa sa Chinese? Nauna. Ayan si Trillanes, di ba? Kasama niya diyan si Ronald Llamas. Si Ronald Llamas, ang sabi naman sa akin, sabi ni Kwan sa Madla, sa plenaryo ng Senado, sabi ni Alan Peter Cayetano, nilapitan daw siya ni Ronald Llamas at sinabihan sa tulungan mo ako, sabihan natin si Noynoy na huwag magsampa ng kasong for arbitration laban sa China tungkol sa West Philippine Sea. At kausapin daw yung ambassador ng China. At ayaw ng China may kausap ng iba. Ang gusto lang direct one-on-one. O yan, Ronald Llamas, tinawag mo si Marcolita na Chinador. Ikaw, tawag ko sa iyo. Chibog. Kumakain ka lang lagi sa China. Chibog. Ay, nako. Napakasinungaling talaga ng Trillanes. Ngayon, ito. Isa pang kasinungalingan ni Trillanes. Maghanap tayo ibang pagkasinungalingan dyan. Kasi mababanggit naman itong ito pala kay Binay na kaso. Sinintensyahan siya na magbayad ng 100,000 na fine at 500,000 na moral damages. Tapos, nagkwento naman si Trillanes na si Michael Yang naman, sinasabi niya na drug lord dito si Michael Yang, nakasama ni Sammy Oy. Ang basihan niya si Arturo Las Cañas. Madaling pwede ka matempt na maniniwala kasi si Las Cañas ang nagsasabi, tao ni Duterte. Sabi ni Trillanes, si Michael Yang daw ay part ng Davao Cartel. So may lista siya doon, si Charlie Tan, si Sammy Oy, na mga pinoprotektahan daw ni Duterte. At ang kwento ni Trillanes, pumapatay si Duterte, at maraming ang namatay, di ba? Sino bang mga namatay sa war on drugs? Di ba mga mahirap? Karamihan? So ang theory ni Trillanes, pinapatay ni Duterte para protektahan niya si Michael Yang, si Sammy Oy, at saka si Charlie Tan. Para daw ang negosyo ni Charlie Tan, ni Sammy Oy, at saka ni Michael Yang na drug ay maprotektahan. Ano bang logic dyan? Magtatanong ako, anong logic? Ano ang ibig sabihin? Paano maprotektahan si Michael Yang, si Sammy Oy, at saka si Charlie Tan kung papatayin ni Duterte itong mga 30,000 na ito sinasabi nila? Anong connection? What is the nexus between the two? There is no such thing as nexus. Sabi ni Dilema. Paano mangyari? Ang layo ng logic mo, Trillanes. Ang nangyari sa iyo, sinindikato mo kami, inistapa mo kami mga Pilipino. Pinag-aral ka namin ng libre sa Philippine Military Academy tapos ganun lang ang gagawin mo sa Pilipinas. Magsisinungaling? Ibenta mo sa China ang mga isla natin? Asan ang courage, integrity, and loyalty mo sa bayan? Kaya alam mo, sa totoo lang, naalala mo ba yon? Sani Trillanes, dalawa tayo nag-uusap. Sa loob ng kulungan sa Camp Crame, nag-uusap tayong dalawa lang.
Isang kabilin-bilinan ko sa iyo noon nung ako ay editor sa journal. Sabi ko, that our country pins its hopes on you. Sabi ko sa iyo, manatili ka po. Huwag kang mahulog sa corruption kung ano. Manatili ka po, ipaglaban, tutulungan, andito kami sa likod. Natandaan mo pa ba yun, Trillanes, nung nag-usap tayo sa loob ng kulungan? Nandun sa PNP Custodial Center, diyan sa Camp Crame. I think you remember that. I do believe you remembered that. Pero hindi mo ginamit mo yung awkward mutiny para sumikat ka at tumakbo ka pagka-senador kaya nanalo ka. Asan ang pangarap ng awkward mutiny? Asan ang pinaglalaban ng mga sundalo na kasama mo? Naniloko mo sila. Marami sa kanila na wala ng trabaho dahil sa pagsunod sa iyo. Ngayon, iniwan mo. Kaya, ladies and gentlemen, marami naniniwala kay Trillanes nung kahapon. Nagsabi siya, itong perang ito, 3 pera, 18 na mga transaksyon, kinonfirm naman ng AMLAC na nangyari. Pero, yung hawak ng AMLAC na record, ay wala pong nakasabi kung sino ang tao na nagbigay ng may sa likod na transaction. Sinabi lamang ng AMLAC, yes, nangyari transaksyon. Pero wala siyang alam kung sino nagdeposito. Ang nagbigay ng detalye na nang nagdeposito ng si Michael Asikwan, si Sammy Oy, ay walang iba, si Trillanes lang. Ano ang ebidensya ni Trillanes? Binitbit niya ko mga bank records. Ano yung bank records? Cheque, manager's check. Ladies and gentlemen, sino ba mga taga-bangko rito nagtatrabaho sa bangko na nakuan? Kung pwede, maging wala pa akong pakialam na Dennis Adama kung mag-unsubscribe ka. At bakit ka ma-disappoint sa katotohanan? Well, kung kakampi mo si Trillanes, wala akong magagawa. Ha? Yung Trillanes mo naniwala, ba't kayo naniniwala sa kulto ni Trillanes? Sinululoko lang kayo ni Trillanes. Yan po ang katotohanan. So, ang manager's check po, kapag pinapalit mo na, ay hindi mo na makukuha yan. Example, manager's check, ibinigay ko ni Sammy Oy kay Sara Duterte. Tanong, manager's check. Pag manager's check, walang pangalan kung kanino nang galing. Ang pangalan lang kung saan pinanggalingan ay manager ng bangko. Wala nang iba. Kung minsan ginagamit, cashier's check. So, paano ba malalaman na si Sammy Oy ang may-ari ng manager's check? Wala namang pangalan na nakalagay sa manager's check, kundi salita lamang ng manager's check at saka pangalan ng bangko sa ilalim. Nang ibig sabihin, check yan na dinro ng manager. At pangalawang tanong, at kung napahulog mo na, nagdeposito mo na, paano mo makukuha ang kopya ng manager's check? Ang may-ari ng manager's check ay yung manager mismo. Kapag binalik na sa kanya ang cheque, papalitan niyang cash, sa kanya na, nasa bangko na yon, either itago o di kaya is-read sa makina. Total, meron naman sa record. Kaya hindi ako maniniwala na si Sammy Oy yun nagdeposito dahil naka-manager's check ko ang nag-supply ng ebidensya na nagsasabi na kay Sammy Oy nang galing ay si Sunny Trillanes. Hindi nga alam nung taga-AMLAC ni Attorney Binaventura. Hindi niya alam. Attorney Ronel Binaventura.
nakonfirma niya lang na nagkapareho na may transaksyon na nangyari sa petsa na yon, sa araw na yun. At nakonfirma niya rin ang amount pareho. 7 million. But then, to know from which person it came, ay hindi natin malalaman. Lalo na kung fund transfer, hindi mo malalaman kung kanino nanggaling. Ang isa daw cheque. Ang isa daw fund transfer. Paano? Saan kinuha ni Trillanes na si Sammy Oy nagpadala? And yet, iano ngayon kung si Sammy Oy nagpapadala? Sabihin na natin, drug lord si Sammy Oy. Lahat ba na binibigay ng pera na drug lord ay patungkol sa transaksyon ng drugs? Hindi ba yan pwede nagagawa? May negosyo naman siya. Hindi ba nanggaling sa transaction, bayad niya sa mga negosyo niya? Na kumukubra siya ng mga materyales, mga supply, binabayaran niya, nagbibigay supply sa kanya. Ladies and gentlemen, ang lakas ng dating ni Trillanes, maraming naniniwala sa kanya. Nagkiklaim pero inusisa wala siyang ebidensya na magpapatunay na si Sammy Oy ngayon ang nagbigay ng deposito ng pera. Basta ginawa niya lang ng matrix, Duterte Group. Lagay niya kasi ng mga pangalan, Michael Yang, Charlie Tan, Sunny Oy. Sammy Oy, pakilapos sabi niya, oy, kiklaim niya, yan. Di ba na-confirma mo na may deposito? Yan po, ang naghulog niyan ay si Sammy Oy. Ganun po ginagawa niya. Vindicated na siya, vindicated. Otot mo, vindicated. Kakasuhan ka ata ng mga ni Sunny Oy, si Sammy Oy sa Davao, para doon ka doon ka magta-trial sa Davao. Paano mo sasabi na drug lord yan nakalaya, nagninegosyo hanggang ngayon? Paano mo sabihin na si Michael Yang ay drug lord? Nandoon sa ibang bansa, ang alam ko sa Dubai, nagdinegosyo rin doon. At ang may-ari ng isa sa pinakamalaki na mall sa Davao, yung NCCC, ay si Michael Yang. Matagal na pong NCCC niyan. Kita ko na mahigit 30 years na yan ang NCCC. Alam ng mga taga Davao dito kung ano ang NCCC Mall. Ngayon, meron silang NCCC na parang 7-Eleven kalaki. Convenience store. Alam ko yan. Siyempre, nung nag-aaral ako sa Mindanao State University, sa Marawi, 1980s pa yun, ha? 1980s, meron ng NCCC. So, ilang taon na? Sabihin ko na lang 1982. 2002, that is 20 years. 2022, 40 years. Almost 50 years na pala yung NCCC. So, paano mo sabihin na drug lord? Grabe. Tapos, you want to destroy? Galit ka lang sa mga Duterte? Alam ko naman kinagalit mga Duterte. Hindi ba pumunta ka noong 2016 sa Davao City? Gusto mong tumakbo, nag-anunsyo ka na, tatakbo kang vice-presidente at nililigawan mo si Digong, natatakbo ka ng vice-presidente Digong. Nililigawan din si Digong ni BBM. Pumupunta rin si BBM doon. Niligawan din si Digong ni Alan Peter Cayetano. Sa tatlo kayo, pinili ni Digong na vice-president si Alan Peter Cayetano. Nanalo si Lenny, binuto ko si Lenny. Natalo si BBM, natalo ka. Natalo si Alan Peter. Yan po totoo kung bakit galit na galit siya. Tapos kiniklaim niya, habang nandun na siya sa Davao, mayroong isang tao na nagbigay sa kanya ng listahan ng bank account. Well, ang masasabi ko lang sa ngayon ay
mahirap patunayan yung sinasabi mo, Trillanes. Pag kumaso yan sa'yo, si Sammy Oy at saka si Charlie Tan at saka si Michael Yang, hindi ko lang alam kung saan ka pupulutin. Nasira na sila na drug lord. Mahilig ka gumawa ng akusasyon. May 20 minutes pa tayo. Magko-comment na lang ako. $11,634,016. Umpisa natin. Po Hindi yan kay Taba, ah. Si Taba kasi ano yan eh. Ito in-interview siya ni Leila de Lima. Okay. noong 2013. Ang pangunahing plataforma ng testimonya tungkol sa unexplained or ill-gotten wealth ng respondent, Vice President Sara Duterte. Tama po ba? yes, Your Honor. Meron po kayong dalang affidavit? Meron po, Your Honor. Pwede po bang Ikaw mo na. Hoy! Mahiya ka naman. Tulpo ka duma. Idol ba ng taong bayan si Trillanes? Mahiya ka naman. Bakit hindi na nanalo? Laging iwit. Laging sa dulo. O laging nakakuha sa inidoro. Inang beses tumakbo. O yan. Mga troll ni Trillanes ito. Hoy, Trillanes! Ang bahay mo sa Antipolo Hills ay nasa 28 Duhat Street. Mansion yan. Diyan i-deliver ng 18 dating sundalo ang pera mo galing kay Saldico. Talagang ano to? Bahala kayo. Sige. Magkwento kayo kung pabor kayo kontra kay Trillanes. Sige, bahala kayo magkwento kayo. Basta ako hindi ako naniwala sa tao. ninyo? Nandyan na po. May we direct the committee secretary to kindly approach former Senator Sonny Trillanes? Nagbigay na po kami ng kopya ng notarized sinumpaang salaysay sa inyong committee secretary before Kwento mo lang yung Greg Babaran, mananalo pa rin si Sara Duterte. the start of the hearing. With that, we note the manifestation of the Honorable Trillanes. Thank you. Senator Trillanes, yung affidavit niyo po, sinumpaang salaysay, consisting of 11 pages. Di ho ba? Yes, Your Honor. At meron din mga dokumento po kayong inilakip sa inyong affidavit upang patunayan ang statement ninyo dito. So meron po kayong mga annexes dito sa sinumpaang salaysay, Annex A to Annex Q. Tama po ba? Yes, Your Honor. Dala nyo Pa-yes pa itong kawatan na tinungaling. Magkano kaya nila? ba yung mga annexes na yon? Opo, Your Honor. Kasama po sa na-submit. Ang style niya, para patunayan niya nagsisinungaling ang 18 sundalo. Dati sundalo, sinampan niya ng kasong perjury tsaka libel. Committee Secretary, Your Honor. We note as well the manifestation of the Honorable Trillanes with respect to the submission of all the attachments. Senator Trillanes, ano po bang balak ninyo? Gusto niyo ho bang basahin ang affidavit niyo? Ang binasa niya, hindi na makatotohanan yan. Leila de Lima, abogada ka, alam mo yan. Kung ako yung interview dyan, hindi niya siya bawal mong magbasa. Kung magsasabi ka talaga ng totoo at kaya mo masabi ng totoo, let it be said without the reading, without the codigo.
Maaari po para mas Madam Chair, can we ask the former senator to read his 11-page affidavit for the committee and for the public? At kung pwede po, i-flash din yung kanyang affidavit sa screen para nasusundan po ng mga nanonood. We direct the committee secretary to flash the copy of the sinumpaang salaysay of former Senator Sonny Trillanes. We likewise direct our resource person to read his sinumpaang salaysay. You're recognized, Honorable Trillanes. salamat po. Ako po si Antonio Sonny Fuentes Trillanes IV, Pilipino, may sapat na gulang at naninirahan sa 42 Ninang Virginia Street, BF Homes, Barangay 169, Caloocan City, Philippines. Matapos makapanumpa ng naayon sa batas ay buong layang nagsasalaysay na dati po akong naglingkod sa bayan bilang senador ng Republika matapos mahalal sa nasabing katungkulan noong Mayo 2007 habang Yan nagbabasa ka pa, nagkukudigo ka pa. Hindi matatanggap sa korte yung di ba? Attorney Phil Bungan. Hindi matatanggap sa korte yung yung ganun, nagbabasa ka. Nako, objection ka galing kay Attorney Phil. ako po ay nakapiit at muling nahalal para sa ikalawang termino noong 2013. Ang pangunahing plataforma ko ay ang paglaban sa korupsyon at pagtaguyod ng reforma sa ating gobyerno. Gusto niya, ang plataforma niya, paglaban sa korupsyon. Ano ibig sabihin niyan? Lumalaban siya sa korupsyon, ha? Tulpo, kaduma, lumalaban siya sa korupsyon, pero siya ay corrupt din. Ha, hindi bali na, kahit corrupt ako, lumalaban naman ako sa korupsyon. Ganun na mangyari. Natapos ko ang aking ikalawang termino noong Hunyo 2019. Sa pagtupad ng aking tungkulin bilang senador, maraming mga whistleblowers o mga informante ang lumapit sa akin. Ang ilan sa kanila ay nagbigay ng mahalaga at kritikal na impormasyon tungkol sa iba't ibang isyung may kaugnayan sa pambansang interes na nagamit ko sa aking trabaho bilang mambabatas sa pag-imbestiga at sa pagpatuloy ng aking advokasya para labanan ang korupsyon at maitaguyod ang reforma sa gobyerno. Tao kami, hindi kami. Noong buwan ng Abril 2016, sa panahon ng aking ikalawang termino bilang senador, ang aking opisina ay nakatanggap ng tawag mula sa isang tao na nagsabi na siya ay may hawak ng mahalagang impormasyon hinggil umano sa mga lihim na bank accounts na nagpapakita ng mga natatago at nakaw na yaman ng nooy kandidato sa pagkapangulo na si Mayor Rodrigo Digong Duterte at ng kanyang pamilya na di umano ay hindi din niya diniklara sa kanyang Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN. Matapos ang paunang usapan sa telepono upang makumpirma ang kahalagan ng impormasyong kanyang tinutukoy, sumang-ayon ako makipag-meeting sa nasabing tao. Ang aming meeting ay naganap noong ika-21 ng Abril 2016, banda alas 8 ng gabi, sa opisina ng Samahang Magdalo sa Quezon City. Nagpakilala ang nasabing tao bilang si Ginoong Joseph de Mesa. Ayon sa kanya, dati siyang masugid na taga-suporta ni noong Mayor Rodrigo Duterte. Sinabi ni Ginoong de Mesa na nagpasya siyang bawiin ang kanyang suporta para kay Mayor Duterte nang makakita siya ng mga dokumentong nagpapakita na si Rodrigo Duterte kasama ang kanyang anak na si Sara Duterte ay nagmamay-ari ng mga bank accounts kung saan bilyong-bilyong piso ang naideposito o dumaloy sa loob ng ilang taon. Sinabi ni Ginoong de Mesa na nakuha niya ang mga dokumentong ito mula sa isang malapit na kamag-anak niya na nagtatrabaho sa isang ahensyang may kinalaman sa investigasyon ng mga nakaw na yaman ng mga opisyal ng gobyerno. Sa aming pagpupulong, binigyan ako ni Ginoong de Mesa ng mga kopya ng mga dokumento na nagpapakita ng mga bank accounts sa pangalan ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte
sa Bank of the Philippine Islands, BPI, Julia Vargas Branch, sa Pasig, at sa EDSA Green Hills Branch. At sa Banco de Oro, Unibank, sa Lungsod, Mandaluyong, at sa iba pang mga bangko. Sa mga sumunod na araw, sinuri at pinag-aralan ko kasama ang aking mga abogado at staff ang mga impormasyong ibinigay ni Ginoong De Mesa at inihambing ito sa mga idiniklara sa kanilang salin ni na Rodrigo Duterte at Sara Duterte para sa mga kaukulang panahon. Nang makumpirma ko na totoo ang hawak kong mga dokumento, nagpasya akong isapubliko ang nasabing impormasyon dahil naniniwala akong mahalagang malaman ng ating mga kababayan ang pagpapanggap na ginagawa ng pamilya Duterte na ang kanilang pamilya raw ay mahirap at namumuhay ng simple, gayong sa katotohanan si Rodrigo Duterte at ang kanyang pamilya ay may mga joint bank accounts na may bilyon-bilyon na dumaloy na pera. Humingi ako ng tulong sa mga accountants at finance specialists upang alamin at makwenta kung gaano karaming pera ang aktual na naideposito o dumaloy sa mga nasabing joint bank accounts ng mag-amang sina Rodrigo Duterte at Sara Duterte base sa mga dokumentong ibinigay sa akin. Sa aming pagsusuma, lumalabas na may kabuang halaga na 2,407,272,103.75 pesos ang pumasok at dumaloy sa mga nasabing bank accounts mula noong 2003 hanggang 2016. Ikaw mo na, kung magbasa doon, parang grade 1 ah. Naku, monoton. Ang isang kopya ng summary ng mga deposito o mga inter-account transfers na idineposito at dumaloy sa mga nasabing accounts ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte ay kalakip dito bilang Annex A. Bukod sa mga dokumentong may kaugnayan sa mga accounts ni Rodrigo Duterte, binigyan din ako ni Ginoong De Mesa ng mga dokumentong nagpapakita ng mga bank accounts at bank transactions ng mga anak, manugang at common law wife ni Duterte na sina Sara Duterte, Paulo Pulong Duterte, Sebastian Baste Duterte, Maneses Manscarpio, Shelito Hanilet, kasama ang kanyang anak na si Veronica Kitty Duterte. Batay sa mga nabanggit na records, nalikom ko ang mahalagang impormasyon ng kabuuang mga transaksyon pumasok sa mga bank accounts ni Sara Duterte lamang, kabilang ang joint account kasama ang asawang si Manscarpio at mga joint accounts kasama ang miyembro ng kanyang pamilya ay nagkakahalaga ng 111,634,144.05 as of April 2016. Ang kopya ng summary ng mga pera o transaksyong pumasok at dumaloy sa mga bank accounts ni Sara Duterte ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex B. Noong 2016, inamin mismo ni Rodrigo Duterte na una, na totoo na mayroon siyang bank account sa BPI Julia Vargas Branch sa Pasig at pangalawa na nabigo siyang ideklara ang nilalaman ng nasabing bank account sa kanyang salin. Ang pag-aming ito ni Rodrigo Duterte ay naganap matapos ko siyang hamunin ng lumagda ng waiver of secrecy of bank deposits. Sa panayam ni Rodrigo Duterte sa media, ipinagtapat niyang mayroong humigit kumulang 200 million pesos na deposits sa naturang bangko at inilihim niya sa kanyang salin. Sa particular, and I quote, a little less than 200 million. Hindi naman ganong kalaki kasi walang account na 200 million, a little less than 200 million, wala na, ginastos ko na, nag-happy-happy ako. A little less than a million. Okay, ikat ko muna kayo dyan. Ito po yung hindi naintindihan ng mga Tagalog. Mga ano po kung magsalita, mahilig po magkwento ng parang kwentong buwan na kahit hindi totoo. Mahilig magyabang, mahilig mag-joke.
Kasi nga, meron nga kami ganun po ang lahi naming ako, Ilonggo ako. Kaya mayabang din kami. Kwentuhan ng palakihan ng kung ano-ano. Ganun din ang mga waray. Kwentuhan ng, kaya nga may kanta na maghinambugay. Si Max Urban ang kumanta. Hinagpampakantis hambog ang Ilonggo, Cebuano, tsaka Waray. Ganon po yun, ang kwentong yan, binabasa mo, Trillanes. Hinambog na kwento ni Duterte. Paniwalaan mo. End of quote, sabi ni Duterte. Ang kopya ng video ng naturang panayam ni Rodrigo Duterte sa media na siyang inilathala ng Rappler sa kanilang official YouTube account. Pero mo, No. ganon pala kayo mga Tagalog, o Bicolano kung magano. Hindi nyo kasi naintindihan ang kultura ng Bisaya. Hindi naman totoo yan. Tanongin nyo mga Bisaya na mga nanonood sa akin. Sino ba maniwala? Ika-29 ng Abril 2016 ay na-download ko at nakasave Kasi mga kwento na pangpano. Kwento na pangpahappy. Magkakatawanan lamang. Ganon ang ugali ng mga Cebuano. sa USB at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex C. Noong ika-5 ng Mayo 2016, nagsampa ako ng isang complaint nga, no? affidavit. Grabe naman. Alam mo, kami ni Attorney Phil Mungan, grabe na ako, naubos ng buhok ko. Nung abogado pa ako, grabe trabaho. Tapos bibigyan lang ako ng kliyente ko ng 20 mil. Kay Trillanes, nagbasa lang ng 11 na pahina na affidavit. Milyon ang kinita. Grabe. Magkano binigay sa'yo ni BBM, ni Sandro, sa pag-appear mo dyan? Milyon. Laban kay Rodrigo Duterte sa Office of the Ombudsman batay sa mga nabanggit na ultimate and evidentiary facts. Ang kopya ng complaint affidavit na may petsang Mayo 5, 2016 ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex D. Noong 2017, sa panahong panunungkulan ni Rodrigo Duterte, matapos suriin ang aking reklamo, iniulat ni overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang na merong sapat na batayan upang ituloy ang investigasyon hinggil sa malalaking bank deposits ni Rodrigo Duterte at ang kanyang mga anak at common law wife na si Hanilet Abinsenya, kabilang na rin si Sara Duterte. Ang printed na kopya ng artikulong tungkol sa nabanggit na pag-ulat ni overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang na may sapat na batayan upang ituloy ang investigasyon na siyang inilathala ng GMA News Online noong ika-27 ng September 2017 na may caption na Ombudsman starts probe on Duterte's wealth after finding basis in Trillanes complaint, ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex E. Bukod pa rito, sa isang public statement sa media, kinumpirma ni overall Deputy Ombudsman Carandang na magkapareho o similar ang nilalaman ng mga listahan ng bank transactions ng pamilya ni Rodrigo Duterte na isinama ko sa aking complaint at mga records at bank accounts ng pamilya Duterte na na-turn over sa kanya ng Anti-Money Laundering Council sa kanyang pag-iimbestiga. Ito ay nireport ng GMA News Online sa isang artikulo na lumabas noong ika-28 ng September 2017 na may caption na Duterte Wealth Documents from AMLAC similar to what Trillanes has, Ombudsman. Ang printed na kopya ng nabanggit na artikulo ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex F. Dahil dito, si overall Deputy Ombudsman Carandang ay agad nasuspinde at kalaunan ay pinatanggal sa tungkulin sa utos ni Rodrigo Duterte. Kaya natigil ang kanyang pag-iimbestiga sa mga bank accounts at tagong yaman ng pamilyang Duterte. Ito ay inireport ng Philippine Daily Inquirer sa kanyang artikulong lumabas noong ika-1 ng Agosto 2018 na may caption, Malacanang fires Deputy Ombudsman Carandang.
Ang kopya ng naturang report ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay bilang Annex G. Ang mga kopya ng mga summary ng mga transaksyon ng bangko ni Sara Duterte, Rodrigo Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte at ng common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenia kasama ang kanilang anak na si Kitty Duterte ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex H, H1, H2, H3 at H4. Batay sa mga nabanggit na records, nalikom ko ang mga sumusunod na mahalagang impormasyon na nagpapakita na si Sara Duterte at ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte, ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenia, kasama pa ang kanilang anak na si Kitty Duterte, ang mga kapatid niya na si Pulong Duterte at Baste Duterte ay tumanggap ng pera o nag-encash ng daang-daang milyong halaga na mga cashier's checks o personal checks mula sa isang kilalang drug lord na si Sammy Uy. O ha? Saan ang basihan mo para magtawagin mo siyang drug lord? Ha, Mr. Trillanes? Yung mga kulto mo rito, inaaway ako. Ano ang ebidensya mo na drug lord si Sammy Uy? Kakasuhan ka na nga libel nila at Sammy Uy. Nagninegosyo pa siya hanggang ngayon. Nakilala rin bilang Samuel Uy, gaya ng mga sumusunod. On March 17, 2011, nakatanggap si Sara Duterte ng 7,440,846.07 pesos mula sa drug lord na si Sammy Uy. Drug lord ka na naman. Ano naman ang ebidensya mo? Drug lord siya. Kwento na ka na ng kwento ng drug lord. Pwede pa sabihin mo lang kay Sammy, oy, ang problema nito, sinabi ng taga-AMLAC, hindi nila alam kung sino ang taong nagdeposito. Kinampirma lang ng taga-AMLAC na may deposito na gano'n nangyari sa araw na yun. But there was the confirmation that it was Sammy Uy. Noong 25 October 2011, nakatanggap muli si Sara Duterte ng kaparehas na amount na 7,440,846.07 mula Napansin mo ba pareho ang amount? So isa, October, November, monthly pareho ang amount. Pakinggan natin bakit pareho ang amount. Magtatanong ka bakit pareho ang amount. Pero hindi ako na drug lord si Sammy Uy. sa drug lord na si Sammy Uy. Ayan, tinawag mo drug lord. Ang style talaga ni Trillanes yan. Para maniwala tao sa kanila. Ulit-ulitin niya yun. Mga kasinungalingan na inuulit-ulit ay ayon sa prinsipyo ng Goebbels. Mananatili, palit-ulitin mo 1,000 times, ay marami na maniniwala sa iyo. And after 6 months, nakatanggap muli si Sara Duterte, April 24, 2012, nakatanggap si Sara Duterte ng parehas na amount, 7,440,846.07. Okay, magtanong tayo. May tanong lang ako. Bakit nung binigyan si Sara 3 beses, October, November, tsaka after 6 months, 7,741,000, parehong amount. Bakit? Meron ba siyang binigay na 3? Ba't hinati sa pari-parehong amount kung 3? Isn't it that it is for a transaction? Kasi nga parehong account eh. Kasi kung talagang hatag yan mula sa droga, ay dapat hindi magkapare-pareho ang amount. Di ba, Trillanes? Oh. Di ba? Paano mo sabihin na galing sa droga yon kung nagbibigay sa ay 3 amount na pare-pareho? October, November, tsaka after 6 months. Makikita mo, pag may taong nagbibigay sa'yo ng actual na pera na gano'n, pare-pareho ang amount, hiwa-hiwalay. Ibig sabihin po, ano yan? Amortization. O di kaya bayad sa utang. Ay, nako. Okay. Sa sunod natin paano? Hanggang 1 oras na po. Magbabalik na ako mamaya.
Basta yan lang ang pinakapunto ko rito ay nag-imbento lamang ng kwento itong si Trillas. At saka tama ang tanong ni Attorney Phil Mungan. At bakit may butal? Ulitin nga natin, anong butal na eksaktong amount? Ulitin na natin. Duterte's wealth after finding basis in Trillanes' complaint ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex E. Bukod pa rito, sa isang public statement sa media, kinumpirma ni Overall Deputy Ombudsman actions ng pamilya ni Rodrigo Duterte, ng pamilya Duterte na ito ay ni-report ng GMA News Online 2017 to what Trillanes has. So dito, si Overall Deputy Ombudsman natigil ang kanyang Amount na hinanap ko. artikulong lumabas ang kopya ng Sara Duterte, Rodrigo wife na si Kitty Duterte, batay sa mga nabi ng kanyang pamilya, kopya nila at bataang mula bilang on March 17, 2011 na sumusunod na rin isang kilalang tumanggap ng pera niya ang ng kanyang records na likom HA na ito bilang Annex H, H1, H2 dito at ginawang bahagi ng salaysay bilang dito at ginawang bahagi ng salaysay bilang dito at ginawang bahagi ng salaysay saksyon ng Bank Baste Duterte kasama ang kanila ito before na mahalaga ang mga ang kasama Duterte na sila rin bilang Samuel Uy gaya ng mga sumusunod. Yan na, screenshot ko. Screenshot nyo na. Tama yung tanong ni Attorney Phil Mungan. Bakit may butal pare-parehong amount? March 17, tapos October 25, parehong 2011. April 24, 2012. Bakit pare-pareho ang amount at may butal? Isa lang po ang ibig sabihin yan. Ang ibig na sabihin yan ay bayad yan, amortization, may transaction. Magbabayad ka ng drug lord, butal, bayad. Drug lord ka, magbabayad ka ng drug lord. Ano si Sara noon? 2010, wala pwesto si Sara noon. Hindi na siya mayor noon kasi hanggang 2010 lang siya, tapos hindi siya tumakbo. Tapos tumakbo siya ulit 2013. So hindi na siya official ng tanong ng time na yun. So ano ang rason bakit ibibigay kay Sara? Paano makapagbigay ng proteksyon si Sara? Wala naman siyang pwesto sa oras na yan. Sa panahon na 2011. At higit sa lahat, bakit may butal? Yun lang ang tanong ng bayan. Tanong ko hindi bayan. Bakit walang butal ang binigay na pera? Kung kay Sami Oy mga nanggaling yan. Kaya lang, ikaw lang nagkikwento na kay Sami Oy nanggaling. Unfair man kayo, Trillanes. Ay, nako. Bakit pareho ang ama? At bakit pareho? May mga butal. Ibig na sabihin po, pag may butal, transaksyon yun, negosyo yun. Diyan lang nagkakatalo. Halimbawa, umutang, bumili ng bahay si Sami Oy. Nang bumili siya ng bahay, sabi niya 3 gives. O hatiin sa 3 ang amount. Kaya nagkabutal. Ibig sabihin, hindi po yan droga. Ang layo. Meron bang installment? Bibili ka ng droga, installment. O di kaya meron bang hatag, installment? Tapos to the point na may mga butal-butal. Ay, nako. Ano na mga kakampi ni Trillanes, sumagot kayo. Greg Babaran, ano ba ibig sabihin nito? Ang layo naman ito. Sige. Oy, Sami, bigyan mo naman ako ng pera. Sige, hanggang na naman tayo po. Like lang po kayo. At pag live ko mamaya, makita-kita-kits naman tayo ulit. Maraming salamat po.
Magandang mahating gabi